Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo panonood. Please click mo na yung Games TV. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po, today's video. Una sa lahat, congratulations po kay Carlos Yulo sa kanyang kauna-unahang gold na nakuha ng ating bansa ngayong Paris Olympic. And guys, dahil dyan, instant milyonaryo na itong si Carlos Yulo at napakalaki pa lang makukuha niya sa kanyang pagkapanalo pag uwi niya dito sa ating bansa. And guys, di ba? So ngayon, laman siya ng mga social media, pinupuri natin lahat, at syempre nakaka-proud bilang isang Pilipino dahil ano natin to pride natin to. Imagine nyo guys, 22 delegates, di ba? Ang ating mga atleta kumpara sa malalaking bansa. Mga 100, 200, 300 ang kanilang pinapadalang mga atleta dyan para sumabak sa Paris Olympic. Kaya hindi biro guys, napakahirap pumasok sa Olympic dahil lang naglalaban dito. Buong mundo to. Ito na yung pinakamalaking tournament sa kasaysayan sa ating mundo. Ito na, wala nang higit pa dito. Di ba? So magkano nga ba talaga ang makukuha nitong si Carlos Yulo? Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Sa ating kasing policy o sa batas ng ating gobyerno, pag nakakuha ka ng bronze, 2 million, guys, ang premium makukuha mo. Pagka nakakuha ka naman ng silver, 5 million ang makukuha mo. At siyempre, pag gold, guys, tumataginting na 10 million pesos. Di ba? Sa ano lang yon, sa batas lang ng ating bansa. Hindi ba kasama yung bonus na ibibigay ng ating Pangulong Bongbong Marcos at yung mga private company na marami rin ang nagbibigay sa mga ganitong uri ng pagkapanalo, lalo pa sa Olympics na talagang bago tayo nakakuha yan guys, di ba? Nauna na dito itong si Heidelin Diaz nung nakaraang 2020 sa Tokyo Olympic. So magkano nga ba talaga makukuha nitong si Carlos Yulo at biglang naging instant milyonaryo na sa tingin natin ay kaya niya ng buhayin, tulungan ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagsisikap at pursige para itaas ang bandera ng ating bansa. So kung ikukumpara natin guys, para malaman nyo kung magkano talaga makukuha ni Carlos Yulo, ikumpara natin dito kay Heidelin Diaz na nakakuha naman dun sa Tokyo 2024, di ba, na Olympic din. Itong si Heidelin Diaz, more or less mga 50 million guys ang nakuha niya nung siya nanalo. At dito kay Heidelin Diaz guys, throwback lang tayo, nakakuha din ito ng house and lot doon sa Tagaytay. Di ba? At nakakuha rin ng 10 million galing kay Ramon Ang ng presidente ng San Miguel Corporation. At yung Mega World nagbigay din ng condominium worth 14 million dyan sa BGC. Di ba? Yun lang, napakalaki na guys. Meron pa nagbigay yung Phoenix Petroleum lifetime fuel guys, libreng gasolina o diesel man kung ano man ang ginagamit siya, lifetime yan. At nagbigay din sila ng 5 million na pera. Imagine nyo, di ba? Bukod doon, nagbigay din itong businessman na itong si Michael Romero na 3 million. At itong gobyerno ng Zamboanga, kasi taga Zamboanga itong si Heidelin Diaz, naka 2.5 million. Pera pa yung mga sasakyan na binigay sa kanya ng mga private company at marami pa. So bukod doon, di ba? Marami pang naging endorsement itong si Heidelin Diaz. Talagang instant billionaire, talagang makakabuhay na ng pamilya, sobra-sobra pa guys. So mga approximately 50 million. So kay Carlos Yulo, malamang sa alamang guys, baka higit pa dyan ang makuha ni Carlos Yulo. Di ba? Sa dami ng mga problema ng ating bansa, di ba? Lalo na ngayon,
maraming endorsement din ang kanyang matatanggap nitong si Carlos Yulo. Kaya sa dami ng problema ng ating bansa, guys, sa politika, sa kahirapan, di ba, sa kalamidad, puro negative yan, guys. At ngayon meron tayong good news nga na binigyan tayo, binles ang ating bansang Pilipinas at nanalo nga itong si Carlos Yulo. Na sa tingin natin, guys, ihigit pa talaga sa 50 million ang kanyang makukuha. Kaya maraming salamat sa kanya, mabuhay at marami, at hindi lang siya, guys, lahat ng mga atletang sumasabak ngayon at alam natin na ilalaban pa sa isang laban pa, posible siya makakuha ng pangalawang ginto at ipanalangin natin siya at lahat ng mga lumalaban pa ngayon para sa ating bansa. So saludo tayo sa kanila, proud tayo sa kanila, masarap maging isang Pilipino kahit na alam naman natin, guys, pagdating sa pondo, ito rin ang hindi masyado napapansin ng ating gobyerno. Di ba? Dapat ito yung mga pupunduan talaga, yung mga atleta natin na lumalaban sa ibang bansa. Dahil karangalan natin yan bilang isang Pilipino. At ngayon, guys, papakita naman natin yung update na tally, di ba? Sa Paris 2024 medal table. Ito na yan, guys, yung mga malalaking bansa. So, number 1 yung China. Nakakuha ng 14 gold, 10 silver at saka 9 na bronze. So total is 33. Top 3 lang to, guys, ha. Itong sa Australia, naka 12 na gold, 7 silver tsaka 5 na bronze. At sa total lang 24. So yung France, sila yung host country ngayon. Naka 11 gold, 13 silver tsaka 14 na bronze, total of 38. At sa Southeast Asian countries, tayo pa lang ang nakakuha ng medalya, di ba? Gold medal pa, guys, di ba? So, ibig sabihin, sa Southeast Asian, kahit isa wala pa. Bali, yung Brunei, 0. Cambodia, 0. Indonesia, 0. Laos, 0. Malaysia, 0. Myanmar, 0. Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. So, ibig sabihin, mataas ang rango ng ating bansa sa kanila pagdating sa medal na nakuha. Kahit kaisa-isa lang, gold pa, kaya matindi, di ba? Kahit papaano, malaking bagay na to sa dami ng bansa, buong mundo ang sumali sa Paris Olympic. Kaya guys, abangan pa natin, lalaban pa itong si Carlos Yulo, sila EJ Obena, at si Nesty Petesio, lalaban pa yan, guys, sa women's boxing yan. Kaya ipanalangin natin at supportahan ng ating mga kababayan. Alright, guys, hanggang dito lang po. Thank you very much.